Malalim na ang gabi, abala pa rin si Lara sa kanyang donuts na ginagawa para ibenta sa kanyang maliit na bake shop. Habang ginagawa niya ang kanyang ibibenta, narinig niya ang pagtunog ng mga lata na naglalaman ng maingay na bagay. Sino naman kaya sa mga kalaban ko ang nandyan? Natatawang tanong niya sa sarili. Mula sa ilalim ng lamesa, kinuha niya ang maliit na baril na naglalaman ng 5 bala bilang paghahanda niya kung sakali mang may mga has na subukin siya. Pinatay niya ang ilaw ng kanyang malaking sala. Nanatili siyang nakatago sa likod ng kitchen counter. Wala naman tao rito. Baka maling address. Boses ng isang lalaki. Di ako pwede magkamali. Binabantayan ko ang babaeng yan kaya alam ko nandito siya. Saad pa ng isa. Siguraduhin mo lang lago tayo kay boss nito. Mula sa kitchen counter, agad siyang nagpapatok ng baril, kaya natumba ang isang kasama ng mga ito. Mabilis siyang nagtago sa pader at doon nagpapatok muli. Dahilan? Para 3 na lang ang matira. Shit! Gago! Hanapin niyo! Malakas na mura ng lalaki. Anong kailangan niyo? Ikaw ang kailangan namin. Kapag sumama ka sa amin na maayos, di ka namin sasaktan. Di ako tanga. Nagreload siya ng baril. Tinutok sa ulo ng lalaki. At mas lalong di ako papayag na makuha niyo ako. Kasabay ng pagbukas ng ilaw, ay ang sunod-sunod yung pagpapakawala ng bala ng baril hanggang isa na lang ang matira. Tumalon siya sa sofa, agad na sinakal gamit ang braso niya ang nakatalikod na lalaki. Nagkalat ang dugo sa malinis niyang sahig, dahilan para mas lalo siyang magalit. Sino ka at sino nag-utos sa'yo na pasukin ang bahay ko? Wala ko sasabihin sa'yo. Inutusan lang ako sumama. Halos hindi makapagsalita ng maayos ang lalaki dahil mahigpit ang braso niya sa leeg nito. Hinawi niya ang takip sa leeg ng lalaki at natigilan siya na makita ang snake tattoo sa leeg nito patungo sa balikat pababa sa dibdib. Nawalan siya ng lakas dahilan para masipa siya nito. At mabilis itong tumakbo palabas ng bahay niya. Nanghihina siya sa kaalaman na naalala niya ang kanyang ina na hanggang ngayon hindi pa rin niya nahahanap. Dali-dali niyang kinuha ang cellphone at tinawagan ang isang kasamahan. Hello, Sam. Ano nangyari? Nakita ko sa CCTV ang nangyari sa bahay mo. I saw the snake tattoo. Yun ang palatandaan ko nun. Kung sino mang sumabotahe sa amin ni Mommy at di ako nagkakamali, tauhan yun ni Genovese. I know. Nakakuha ka na ba ng impormasyon? Any coordinates? None, Sam. I was distracted by the tattoo. Nanghihina siyang napaupo sa sofa. Bumuntong hininga si Sam sa kabilang linya. Take a rest. Ako nang bahala maglinis sa kalat sa bahay mo. Sa sumunod na araw, nag-aasikaso siya para sa kanyang bake shop. Lahat ng tao, nakangiting binabati siya at ginagawaran niya ito ng matamis na ngiti. Mabilis niyang inasikaso ang mga ito sa pagpili ng gusto at pagbabalot sa kahon. Habang ginagawa niya ang bagay na yon, tiningnan niya ang kumpanya na target niya. Ate, isang mini donut with Nutella. Sabi na isang babae. Okay. Nanatili pa rin ang tingin niya sa kumpanya habang ginagawa ang order nito. Tsaka palagyan din po ng Oreo sa ibabaw Tsaka po isang box itong muffin niyo. Nakangiting saad ng batang babae. Tinignan niya ito at napangiti. Okay. Libre ko na ito isa pang malaking donut para sa'yo. Ang dami mong binili Pagkatapos niya ito asikasuhin, nakita niya si Sam na pumasok suot ang killer boots nito. Tumawa siya at tinanguan ng kaibigan na umupo malapit sa pinto. Naglakad siya papunta doon, habang dala ang isang kahon ng ensaymada na paborito nito. Mabuti na lang, nag-aral siya ng baking nung high school, kasama ang kanyang ina. Kaya nagkaroon siya ng business kahit sa kalagitnaan ng misyon. Wala pa ako mahanap na impormasyon. At ang tanging choice lang natin makapasok ka sa kumpanyang yon. Tinuro nito ang katapat na kumpanya. Kailangan mo kunin ang file sa chairman's office para malaman natin kung ano ba talaga nangyari kay Tita Laura. At kung anong ginawa ng matandang yun sa pagkawala ng mommy ko. Aniya, habang mariin nakatitig sa lamesa.
Malaking aksidente ang nangyari nung bata pa siya. At simula nun, pinasok niya ang mundo ng pagiging spy agent sa hindi kilalang organisasyon. Gusto niyang malaman kung nasa na ba ang kanyang ina. O kung talaga bang buhay ito at nasa malayong lugar lang. Ang tanging nagbibigay na lang sa kanya ng pag-asa ay ang matandang mafia boss, ang tarantadong nagpahirap ng buhay niya. Gagawin ko ang best ko, Sam. Alam ko magaling ka na, Lara. Alam ko rin na magiging matagumpay ka sa misyon mong ito. Ikaw ang pinakamagaling sa team ko. Inabot niya ang kahon ng ensaymada sa kaibigan para sa'yo. Natawa si Sam at bahagyang niyakap ang kahon. Ako ang bahala magiging backup mo. Lagi mong tandaan na hindi kasama ang mga sibilyan sa laban mo. Panatilihin mo pa rin ang kaligtasan nila. Magpapadala ako ng isang tao para makasama mo sa misyong to. Maraming salamat, Sam. Basta mamilibre ako ensaymada, ayos lang. Nagtawanan silang dalawa, ngunit ang isip niya naglalaro sa snake tattoo at kung ano bang pagkakakilanlan ng mga ito. Ang matandang mafia boss, ang leader kaya nila? Iniisip niyang kasangkapan lang yun ng pinaka-boss nila o baka maaaring mali siya. Anyways, nandiyan ang kinuha kong tao para sa'yo. I have to go. Salamat, Sam. Dumalaw ka kapag di ka busy, ah. Take care, Lara. Gamitin mo na maayos ang baril. Yes, boss. Tinapik niya si Sam at agad dito nagpaalam sa kanya habang siya nakatitig lang sa malaking building kung nasaan naroon ang kanyang target. Delivery para kay Mr. Genovese? Tinignan si Lara ng babaeng nasa front desk. Nakita niya ang paghagod nito ng tingin sa kanya mula ulo hanggang paa. Nagtaas siya ng kilay at nilapag ang 3 box ng muffin at ube ensaymada sa harap nito. May problema po ba, miss? Mahigpit po kasi ang protocol dito, ma'am. Nanibago lang po ako kasi hindi kayo pamilyar sa akin. Kasi madalas nakalista po ang pangalan ng mga lumalabas at pumapasok sa kumpanya. Pasensya na po. Talaga ba? Bago lang din kasi ako dito. Ngayon lang ako nagkaroon ng delivery sa kumpanya na to. Kinuha niya ang peking ID. Ibibigay ko na lang to at kukunin kapag lalabas na ako. Sige po ma'am, salamat sa kooperasyon. Nakangiting sabi nito sa kanya. Sumipol siya habang dala ang 3 box hanggang makasakay na elevator. Ang hindi alam ng karamihan, may dala siyang baril sa kanyang boots na suot. Kung sakali mang magkaharap silang dalawa ni Genovese, ang matandang mafia boss. Nang makarating siya sa huling palapag, lumabas siya at nakita ang 5 cubicle na may mga empleyado na abala sa kanilang ginagawa. Excuse me? Nakangiting bati niya. Saan dito ang opisina ni Mr. Genovese? Sino ka? Tumayo ang isang maskuladong lalaki. Delivery lang para sa kanya. Napatingin siya sa gilid ng kanyang mata at nakita ang isang gwapong lalaki na nagmamop sa sahig. Patingin muna bago mo hatid kay boss. Malamig na sabi nito. Sige, ikaw ang bahala. Natawa siya ng mahina at tinignan ng lalaki sa gilid na abala sa paglilinis ng sahig. Nagkatinginan silang dalawa ng lalaking nagmamop. Kaya nanliit ang mga mata niya dahil pamilyar ito. Tinignan niya ang kaharap na isarado nito ang kahon at binigay muli sa kanya. Huminga siya ng malalim at mabilis na sumunod sa lalaki papasok sa isang malaking pinto patungo kay Genovese. Nasa loob si boss. Okay, salamat. Gusto mo rin ba ipapadeliver ko? Di na. Baka may lason pa. Masungit na sabi nito. Pumasok siya sa loob at nakita ang isang hindi naman masyadong katandaan na si Genovese na nagbabasa. Nasa mid-40s lang ito at base sa pagkakakilala niya, magaling pa rin ito sa pakikipaglaban, lalo na't sa paghawak ng baril. Nagangat ang tingin ng matanda at ngumiti nang makita ang hawak niya. Finally, nandiyan na rin ang sweets ko. Special delivery po, sir. Nakangiting sagot niya. Nandiyan na rin toothpick. Natawa si Genovese. Sinabi sa akin na masarap daw ito kaya susubukan ko. Hinarang ka ba dyan sa labas? Sakto lang po. Okay lang. Napatingin siya sa isang lalaking pumasok. Boss, hinihintay ka na sa meeting room. Imporma ng lalaki. Sige,
Hintayin mo na lang ako dito. Ano pangalan mo? Isabel? Pagsisinungaling niya. Hintayin mo ako rito para personal na iabot ang bayad. Enjoy here in my office. Ganon nga ang ginawa niya. Naghintay siya sa loob ng opisina. Ngunit agad niya ring sinimula ng paghahanap ng files. Lahat ng sulok pinuntahan niya. At lahat ng pwedeng pagtaguan ni Genovese, kinalkal na niya. Bumuntong hininga siya at napatingin sa mga paintings. Lalong-lalo na ang malaking painting na nasa gitna. Nandito kaya? Tanong niya sa sarili. Pumatong siya sa upuan at agad hinawakan ang painting. Ngunit natigilan siya nang may pumasok sa loob, dahilan para mapatingin siya doon. Natigilan ng lalaki habang hawak ang mop nang makita siya sa ganong posisyon. Anong ginagawa mo? Nalaglag kasi. Dinampot ko. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Dahan-dahan siyang umalis sa upuan. Ibinalik din ito sa maayos na lagayan. Maglilinis ako. May hinahanap ka rito? Wala naman, talagang magulo lang itong painting kaya inayos ko. Pwede ka mahuli kung yan ang dahilan mo. Isa pa hindi basta-basta nagpapapasok dito. Lalo na't maigpit ang protocols. Swerte mo ako nakakita sa'yo. Humalukip-kip siya at pinagmasdan ng lalaki. Gwapo ito, pero pumapangit lang dahil sa salamin na suot. Janitor ito pero halatang-halata ang ganda ng katawan. Kailan pa siya nahumaling sa lalaking maganda ang katawan? Tanong niya sa sarili. Parang kilalang-kilala mo na sila. Matagal ka na rito? Ako pala ang janitor na nakakapunta dito sa taas. 5 sa labas ang may mga bodyguards. Nagpapanggap lang na empleyado. Bodyguards? Tumango si Rafael at tumigil sa paglilinis. Sila ang mga trusted person ni Mr. Genovese. Sila rin ang humahawak sa pagpatay ng mga taong wala ng silbi sa kumpanyang to. Natigilan siya at mas lalong napaisip dahil sa mga sinabi nito. Tanging gusto niya lang ay mahanap ang files o ng kahit anong papel na magtuturo sa kanya kung nasa ng kanyang ina. Oh, you're still here. Umalingaw-ngaw ang boses ni Genovese. Agad na yumuko si Rafael at bumalik sa ginagawa habang siya formal na nakatayo at nakatitig sa matanda. Here's my payment. Pinaghintay pa kita, Isabel. I'm so sorry. Okay lang, sir. Tumango siya bago inabot ang binigay nito. Rafael? Okay na ang opisina ko. Nakangiting saad ni Genovese sa janitor. Napatango siya nang malaman ang pangalan ng lalaki. Ngunit agad din siyang nagduda dahil sa hindi malamang dahilan. Lumabas siya pagkatapos ay makipag-usap sa matanda. Tsaka lang din niya nailabas ang galit na nararamdaman pagsakay ng elevator. Kasabay niya si Rafael na ngayon, tahimik na nakatingin sa mga numero sa gilid. Hindi ka janitor dito. Sabi niya habang nakapamulsa. Paano mo nasabi? Walang janitor na alam ang saklaw ng isang kumpanya. Lalo na't sa importanteng bagay at wala ring janitor na hindi marunong gumamit ng mop. Tumunog ang elevator at nakangisi siyang lumabas. Hindi na muling nilingon pa si Rafael. Tsaka niya sunod na tinawagan ng kaibigan. Bigo siyang mahanap ang files, ngunit umaasa siyang may makukuha siya sa mga susunod na araw. Sam, kailangan ko ng blueprint ng papalapit na transaksyon nila. Okay, copy. Sumakay siya sa kotse paglabas ng kumpanya at naalala si Rafael dahilan para matawa siya ng bahagya. Ngunit aaminin niyang curious siya sa lalaking yon at sa katauhan nito. Natigilan si Lara nang makitang may pinagkahaguluhan sa bake shop. Nangunot ang kanyang noo. Dahan-dahan siyang naglakad papasok sa loob. Doon niya nakita si Rafael na pinagtatawanan ng mga kalalakihan. O ano? Matapang ka kanina, di ba? Nasaan ang tapang mo? Natatawang tanong ng isang lalaki. Oo nga. Kanina, sama-sama ng tingin mo sa amin tapos ngayon. Para kang maamo tuta dyan. Binatukan ng lalaki si Rafael na nagtagis ang panga. Hindi siya kumilos. Pinanood niya ang pananahimik ni Rafael dahil gusto niya makita kung ano ang kaya nitong gawin upang protektahan ang sarili. Imposible na ang malaking taong si Rafael hindi marunong lumaban. Kumain lang ito na parang walang nangyari sa paligid
At kahit basag na ang salamin, hindi pa rin to gumaganti. Tarantado naman to. Napaka-boring kaaway. Napailing ang lalaki. Kung tuluyan na kaya natin yan, boss. Matapang yan, di ba? Bale, wala lang din siguro to sa kanya. Nilabas ng isang lalaki ang matalas na kutsilyo. Oo nga naman. Pinisil ng lalaki ang pisngi ni Rafael. Lahat ay natigilan dahil sa ginawa niyang pagbaon ng kutsilyo sa lamesa kung nasa na mga ito. Napatingin sa kanya si Rafael. Ganon din siya sa lalaki. Bago nilapit ang tingin sa mga kalalakihan na napaatras sa kanya. Sa shop na ito, ayoko sa lahat yung inaabala mga customer ko. Ayaw ko rin na may kalalakihan na hindi naman bibili pero nanggugulo. Bakit? Sino ka ba? Ngumiti siya at mabilis kinwelyohan ang lalaki na napasinghap sa kanya. Ang kanyang mga staff ay kalmado nakatingin sa kanya na para bang alam na ng mga ito ang ugali niya. Maging ang mga customer, kalmado lang din kumakain. Ako ang may-ari ng shop na to. At ako ang boss dito. Ngayon ko ayaw niyo masaktan, umalis na kayo. Tiningnan niya si Rosh na tumango at pumunta sa kusina. At sino ka naman para katakutan namin? Hoy, babae ka lang. At kumpara sa ating dalawa ako mas malakas. Isa pa pwede ba? Manahimik ka, hindi naman ikaw ang target ko. Ma'am, inabot ni Rosh ang isang maliit na baril. Di pa ba sapat na ebidensya ito para masindak ka? Tanong niya at tinaas ang baril diretso sa noon nito. Natigilan ng lalaki at di agad nakagalaw sa kinatatayuan. Nagtaas siya ng kilay at kasabay nun, ang pagtapik ng isang lalaki sa kasama nito. At di rin nagtagal, umalis na sila at iniwan ng magulong mesa at upuan. Anong problema mo at di ka lumalaban? Kung kaya mo na maipagtanggol ang sarili mo. Inis na tanong niya at umupo sa harap nito. Nagsasayang lang ako ng oras para sa kanila. Baliw ka ba? Tignan mo nga itsura mo. Kaya mo silang labanan. At alam ko may kakayahan ka, suntukin ang mga yon. Tinignan siya ni Rafael at napalunok siya sa ganda ng mata nito. Tila ba may suot itong contact lens? Nangunot ang noo niya. Dahil kahit nagdududa siya sa lalaki, hindi niya pa rin maiwasan na magtaka sa pagkatao nito. Kung gaganti ako, babalikan nila ako. Kapag nalaman nilang boring ako kaaway, hahanap sila ng bago. Say ka lang yan. At namimili ako ng taong pag-aaksihan ko ng oras. Nakangising sabi ni Rafael. O sa bagay, weirdo ka nga pala. Diyan ka na nga, may trabaho pa ako. Naging abala siya sa mga sumunod na oras sa trabaho. Ngunit nakita niya pa rin si Rafael na nakaupo at abala sa papel na hawak nito. Alam niyang sobra ang gagawin niyang pagdikit dito. Ngunit sa nakikita niya, marami itong alam kay Genovese. Lumapit siya ulit sa lalaki at naglapag ng pagkain, dahilan para mapatingin to sa kanya. Sa kumpanya ni Genovese, wala ka bang napansing kakaiba? Bakit mo tinatanong? Pwede ba sagutin mo na lang ako? Importante to. Lagi siya may kasamang babae. Lagi sila nag-uusap pagkatapos ng meeting. Di ko alam kung sino siya. Hindi ko rin nais na malaman. Abala ako sa ibang bagay. Yung babae ba ito? Hindi. Mami mo? Bumagsak ang balikat niya at tinago ang larawan ng kanyang ina. Huminga siya ng malalim. Wala talaga siyang mapapala sa lalaking to. Pero narinig kong tinawag niya ito Laura. Laura? Doon siya natigilan. Oh, Laura ang pangalan ng babae. Yun din ba pangalan ng mami mo? Napalunok siya at napatango sa sinabi ni Rafael. Pakiramdam niya nagtaasan ang balahibo niya sa kanyang katawan. Kinagat niya ang labi at tiningnan ng malaking gusali na pagmamay-ari ni Genovese. Pero ang pinakita mo sa akin ay hindi siya. Sigurado ka ba sa picture ng mami mo? Oo. Salamat sa impormasyon. Hindi libre ang impormasyon na binigay ko. What do you mean? May bayad? May nilapag itong picture ng isang malaking bahay at nakasulat sa likod ang address nito na pamilyar sa kanya. Tiningnan niya si Rafael na nakamasid sa kanya ngayon. Agent ka, di ba? Diyan ka magsimula. At yan ang magiging kabayaran mo sa akin. Malamig na sabi ng lalaki at marahang tumayo. Sa mo ito nakuha? It's only you who can find out.
Huling sabi nito bago lumabas ng kanyang shop. Natulala siya at napatingin sa kakaalis lang na lalaki. Hindi niya maintindihan kung ba't ang dami nitong alam sa mga bagay na matagal niya nang gustong malaman. Isa pa, paano nito nakuha ang address ng bahay ng kanyang masahol pa sa hayop na ama? Negative, Lara. Wala din dito sa address na binigay mo si Tita Laura. Nagpunta na rin kami sa address na ibang lupain ni Genovese pero wala siya. Ang tanging address na lang na meron siya yung hawak na picture mo. Nagtagis ang panga niya habang pinakikinggan ang sinasabi ni Sam. Ilang linggo ang nakalipas, nagpatuloy siya sa pag-iimbestiga kay Genovese at ang simple niyang pag-atake sa matanda. Gusto niya lang din na mamalaman kung buhay ba ang kanyang ina. O kung nasan nga ba ito at kung totoo ang sinasabi ni Rafael sa kanya. Pakihanap siya ng mabuti. Tama nang alam natin na si Genovese nga ang kinakasama niya. Bubuntot ako sa matandang yon. Pero sa ngayon, may sisirain muna akong transaksyon. Copy, Lara. Mag-ingat ka. Ilang linggo na siyang naghihintay at kumikilos. Ngunit talagang magaling magtago ang matandang lalaki. Naalala lang niya ang brutal na ginawa ng mga tao nito sa kanya at sa kanyang ina na naging dahilan upang maghiwalay sila. Ngayon nandito siya para maghiganti at iparamdam kay Genovese ang puot at galit niya. Boss, nandito na lahat ng gamot at ilang wine ecstasy para sa kliyente natin. Boses ng isang babae. Kumpleto na ba lahat yan? Tanong ni Genovese. Yes, boss. Lahat ng gusto ng kliyente natin nasa kahon lang. Secured na rin ang lugar ko sakali man may magtangka sa atin dito. Hinanda niya ang kanyang baril habang nagtatago sa isang lumang sasakyan. Suot niya ang kanyang mask, sombrero at itim na gloves habang nagtatago. Isa siya sa mga taong laging hinahadlangan ng transaksyon ni Genovese. Isa rin siya sa mga tinutugis ng mga ito para mawala siya sa landas ng matanda. They're here. Sabi ni Genovese. Mr. Chu. Genovese, it's been a while. Are my gifts ready? Tumawa ng malakas si Mr. Chu. Habang kasama ang mga bodyguards. Yes, of course. All variants of wine are in the box. Together with the medicine. Pinanood niya ang mga ito na magkasiyahan sa ginagawa nila. At na makitang hawak na ni Genovese ang pera, tsaka siya nagpaputok para mabitawan nito ang bag at magdugo ang mismong palad. Nagkagulo ang lahat, kaya dali-dali siyang tumakbo habang patuloy sa pamamaril sa mga ito. Hanapin niyo ang tarantadong yun. How dare someone interrupt our deal? Galit na singhal ni Mr. Chu habang nagtatago. Marami sila kumpara noon, kaya hinihingal siyang nagreload ng bala ng baril. Huminga muna siya ng malalim at agad na paatras dahil sa daplis ng bala ng baril sa salamin ng kotse. Nakipagpalitan siya ng putok ng baril nang mapansin niya ang otomatikong pagtumba ng ilang mga kalalakihan. Sniper! Sigaw ng ilang mga lalaki. What? Bulong niya sa sarili. Tumakbo siya at walang mintes ang pagtama ng bala ng baril sa katawan ng kalalakihan. Hinanap niya si Genovese at nakitang pinaliligiran to ng mga lalaki. Mabilis siyang pumunta doon at sa bawat paglalakad niya natutumba ang kalalakihan na animoy. May isang taong pumoprotekta sa kanya. Sino ka? Kilala mo si Laura Mendoza? Nasaan siya? Sinong Laura? Tumawa si Genovese at kinuha ang baril mula sa tauhan nito. Wala akong kilalang Laura. Sinungaling! Sigaw niya sa matinding galit. Ah, Mendoza. Tama ba, anak ka ni Laura? Saan mo siya tinatago? Tanging pagngisi ang sinagot ni Genovese sa kanya. Wala siya ibang ginawa kundi saktan ng mga tauhan nito. Lumaban siya upang ipakita sa matanda na hindi siya titigil hanggat hindi niya nahahanap ang ina. Wala na si Laura. Matagal na siyang patay. Binenta siya sa akin. Pinagsawaan ko ng babaeng yun. Kung hinahanap mo siya, wala siya sa puder ko. Malay natin kung sino humahawak sa babaeng yun. Nakangising sabi ni Genovese. Kung wala siya sa'yo, na kanino? Napatingin siya sa likod niya at mabilis siyang nakaiwas sa matulis na kutsilyo. Agad siyang yumuko at iniwasan yun. Ngunit naramdaman niyang may kikilos sa gilid niya.
Pero bago pa man siya makailag, isang kamay ang humilas sa kanya. Napamura si Genovese at agad inutusan ng mga tauhan nito na habulin sila. Bitiwan mo ako! Hindi pa ako tapos! Mamamatay ka doon kung di ka aalis. Wala akong pakialam, kailangan ko mahanap ang mami ko. Padabog niyang binitiwan ang kamay nito. At gano'n na lang ang gulat niya nang makita si Rafael na nakasuot ng sombrero. Sa isang kamay nito, isang baril, dahilan para mapalunok siya at agad na makapagsalita. Sinisira mo ang plano ko, Lara. Headshot na sana kung di ka lang nangalam. Ano? He was about to die, Lara, but you happened. Sinasabi ko na nga ba hindi ka janitor? You have your hidden agenda towards Genovese. Are you an agent too? No. Nagre-rebelde lang. I'm looking for someone. Nalaman niyang pareho silang may agenda. Tinignan niya si Rafael na napasandal sa isang kotse habang nasa bubong ang sniper bag nito. Ibig bang sabihin, binalikan siya nito upang iligtas? Mas lalong tumambol ang puso niya dahil sa naisip. Tinignan niya ang lalaki na binuksan ang pinto ng kotse. Sakay! Sinong hinahanap pa sa poder ni Genovese? Sumakay ka na, Lara. Hindi to oras para pag-usapan natin yan. Kalmado nitong sabi. Sinunod niya ang gusto nito at nakita niya ang iritadong mukha ni Rafael. Kaya hindi na siya nagsalita pa. Malinaw na sa kanya na hindi lang sa kanya may atraso si Genovese, pati na rin kay Rafael. Ibig lang din sabihin, pareho lang ang pinagdadaanan nila na kailangan nilang lumabas ng lungga para maghiganti. Umupo si Lara sa kanyang sofa habang pinagmamasdan si Rafael na umiinom ng beer habang nakatingin sa kawalan. Naisip nila magsama pagkatapos ng ilang araw na pananabotahe sa transaksyon ni Genovese. Ibig sabihin, magkaibigan ang mommy ko at ang mama mo. Tumango ang binata at sumandal. Nasabi sa akin ni mama, ang tungkol sa bagay na yun, ilang taon na nakalipas. Sinabi niya sa akin na may isa siyang kaibigan na tinulungan siya. At ang pagkakamali niya, hindi niya agad natulungan ang mami mo, na naging dahilan para maiwan siya kay Genovese. Natigilan siya at naalala kong gaano kabuti ang kanyang ina. Kahit pa nakapangasawa ito na isang hayop na lalaking, handa silang ibenta pambayad ng utang. Uminom siya ng beer habang nakikinig kay Rafael. Kaya rin ako pumasok sa kumpanya ni Genovese. Gusto kong hanapin ang kaibigan ni mama at tulungan ko sakaling buhay siya. Pareho silang dumaan sa kami ni Genovese pero ang mami mo lang ang naiwan. Wala kang kasalanan. Pati ang mama mo, Rafael. Sigurado akong may rason ang mami ko kung ba't niya yun ginawa. Pero nakakapagtaka rin. Dahil sinabi mo sa akin na Laura ang kasama ni Genovese pero sabi mo rin hindi siya ang nasa picture. Maniwala ka man o hindi. Totoo ang sinasabi ko. I saw it with my own eyes. Tinawag niyang Laura ang babae at baka malapit sila sa isa't isa. Sinabi ko rin yun kay mama pero hindi siya naniniwala na ibang Laura yun. Pakiramdam niya may nangyari sa mami mo pagkatapos itong maiwan sa poder ni Genovese. Kinagat niya ang labi niya at pumuntong hininga. Naniniwala rin ako na buhay pa nga siya. At walang bangkay na nakakarating sa akin ngayon. Wala ring impormasyon sa kahit anong telebisyon tungkol sa pagkawala niya. Pareho silang natahimik at hindi na nagsalita pa. Tiningnan siya ni Rafael kaya napalingon siya sa lalaking seryosong nakatitig sa kanya. Bumilis ang tibok ng puso niya. Bumagal din ang paggalaw ng mga bagay sa paligid niya at ang tanging nakikita lang niya ay ang abo nitong mga mata. Huwag ka mag-alala, tutulungan kita. Marahang sabi nito. Bakit, may plano ka ba? Tanong niya, nang hindi inaalis ang tingin sa mga mata nito. Umiwas ng tingin si Rafael. Wala pa sa ngayon, pero baka sa susunod na araw meron na. Tanging ang address na yan lang ang natitira, pero kailangan din natin mag-ingat. Malaking tao ang kalaban natin. Sa sumunod na araw, nagtungo ulit siya sa opisina ni Genovese at naghanap na ilang files habang si Rafael nasa labas. Nangunot ang noon niya nang mabasa ang ilang papel na naglalaman ng pera na ninakaw nito sa mga tao.
pati na rin ang ilang assets at ilang properties na nakapangalan sa kanyang ina. Lara, he's here. Umalis ka na dyan. Imporma ni Rafael sa earpiece na suot nilang dalawa. Okay. Kinuha niya ang ilang files bago inayos ang ilang drawers. Lumabas siya na parang walang nangyari. At agad siyang lumakad patungo sa elevator. Huminga siya ng malalim at inayos ang suot na blazer. Lumabas siya nang tumunog ang elevator at marahang naglakad dala ang files. Stop right there. Boses ni Genovese. Napamura siya at dahan-dahang nilingon ang matanda. Sir, Ipapadalas yata ang pagbisita mo rito ah. May delivery ka ba? natawa siya at napatango. Opo sir, nandito nga po ako para dun sa 3 kahon para sa mga empleyado. Sinungaling ka, Isabel? Malamig na sabi nito. Natigilan siya at para siyang binuhusan ng malamig na tubig dahil sa tono ng boses nito. Nagkatinginan silang dalawa ng matandang lalaki bago itong umisi, dahilan para unti-unti niyang kapain ang baril niya. She is just a delivery girl, Genovese. Let the girl pass. Boses yun na isang babae. Napatingin siya doon at napatitig sa isang babaeng nakasuot ng pulang formal na damit at nakasuot pa ng salamin. Hindi ba't masama para sa isa kagaya niya magsinungaling? Lalo na't nakita siya sa CCTV patungo sa opisina ko. Nagpa-deliver ako ng pagkain at sinabi ko sa kanya na sa opisina mo ilagay. Is that so? Did you know her? Tanong ni Genovese na may isang makahulugang ngisi sa babaeng nasa harapan niya. Tsaka lang niya napagtanto kung sino ang nasa harapan niya nang tanggalin nito ang salamin. Bahagyang hinangin ng balabal na nakasabit sa ulo nito. Nanlaki ang kanyang mga mata at di siya makapaniwala sa nakikita niya. Mom, Mahining niyang bulong. no Genovese? I don't know her. Talaga? Mabuti naman. Lalo na't naalala ko ang babaeng sumabotahe sa plano ko. Magaling siya pero bobo. Tumawa si Laura. Hayaan mo na, Genovese. Wala ka rin namang mapapala sa babaeng yun. Kaya mas mabuti pang lubayan mo na lang siya. Hindi siya makapaniwala. Ibang-iba ang itsura ng kanyang ina. Ang buong mukha nito, hindi niya halos makilala. Kundi lang dahil sa nunal sa gilid ng mata nito at ang lukso ng dugo na naramdaman niya. Nanikip ang dibdib niya at di makagalaw sa labis na lungkot at galit. I'm sorry, Isabel. Talagang hindi lang mawala sa isip ko ang babaeng yan. Pasalamat na lang ako dahil nakapag-deliver ka ng pagkain. Let's go. Sinasayang na natin ang oras natin para dito. Sabi ni Laura at mariin siyang tiningnan. Umalis ka na. Pero, thanks for the food delivery. mariing sabi nito. Napasinghap siya at tuluyang nanghina nang maglakad ang kanyang ina patungo sa elevator kasama ang matandang yon. Naguguluhan siya dahil hindi siya nito nakilala. Napalunok siya at agad tinawagan si Sam. Sam, I found her. I know, Lara. What's your plan? Pupunta ako ng mansyon. Kukunin ko si mommy mula doon. Binaba ni Lara ang tawag at mabilis na umalis upang maghanda para sa muli nilang pagtutuos ni Genovese. Gusto niyang malaman ang katotohanan at malaman kung ba't gano'n na lang ang trato ng kanyang ina sa kanya. Nangunot ang kanyang noo nang makitang nagkakagulo sa labas ng bake shop niya. Agad niyang binaba ang cellphone at mabilis na naglakad papunta sa pinto. Ano nangyari, Rosh? Di po namin alam, ma'am. Papasok na sana kami kanina kaso basag-basag na ang salamin. Sira na rin ang ilang upuan maging ang kusina sira na rin. Ano? Nagmamadali siyang pumasok sa loob. Nakita niya si Sam na ngayon nakatingin sa bawat kisame at disenyo ng kanyang bake shop. Napalingon sa kanya ang kaibigan at iisa lang din ang nasa isip niya. Mukhang alam na ni Genovese kung sino siya at ano ang pakay ng matandang yon. Kilala ka na niya, Lara. Hindi natin alam kung paano, pero kilala siya makapangyarihan. At lahat alam niya na. Ngayon anong plano mo? Di ko pa alam, Sam. Gusto ko lang malaman kung ano nangyari sa mami ko at ang tanging paraan lang para doon ay makapunta sa mansyon ng tatay ko. Bakit? Sa tingin mo ba doon nakatira si Genovese? Oo. Kaya susubukan kong pumasok doon para malaman ko kung ano ba talaga yung nangyayari. Inasikaso niya ang bake shop
dahil matindi ang nangyari sa mga gamit niya. Kung sino man ang gumawa nito, sisiguraduhin niyang babalikan niya. Huminga siya ng malalim habang nakatingin sa mga taong ipinadala ni Sam para mag-ayos. Mas mahalaga ang kusina ko. Yun siguro ang unang pagtuunan niyo ng pansin. Aniya bago kinuha ang 3 baril na nakadikit sa ilalim ng kitchen counter. Yes ma'am, kami na po bahala dito. Lumabas siya at tumuntong hininga. Bago niya narinig ang pagtunog ng cellphone niya. Nangunot ang kanyang noon nang makitang may tumatawag na hindi nakaregister sa cellphone niya ang numero. Gayunpaman, sinagot niya pa rin. Hello? Meet me. I'll give you the address. Hindi niya malaman kung boses lalaki o babae yon. Kasi parang robotic ang boses. Mommy? Nasaan ka po? It doesn't matter, Lara. Follow what I said. Bumalik siya sa kanyang bahay para magbihis at mag-asikaso. Wala siyang dinala na kahit anong armas dahil sigurado siyang ang kanyang ina lang ang kakausapin niya. Mabilis siyang sumakay sa kotse patungo sa Antipolo, kung saan doon sila magkikita. Inabot siya ng hapon sa biyahe, kaya naman bago pa lumubog ang araw, naroon na siya sa isang sikat na coffee shop sa Antipolo. Mom, umupo ka. Alam ko ang ginagawa mo, Lara. Hindi mo alam kung anong klaseng gulo ang pinasok mo. Delikadong tao si Genovese at di siya titigil hanggat di kanya nakikita. Do you really think I care, Mom? Ang tigas ng ulo mo, Lara. I'm doing my best to protect you from him. May plano ako para sa ating dalawa at para na rin mabigyan ng hustisya ang lahat ng kababaihan na kinidnap at ginawa nila ng masama. Pero hindi mo pa rin sinasabi sa akin kung bakit. Iba na ang itsura mo, ano po ba talaga yung nangyari? Ano po ba ang ginawa niya sa inyo? Hindi ko naiintindihan. At mas lalong hindi ako makapaniwala na magkasama kayong dalawa. It was an accident. Habang tumatakas kami ng kaibigan ko, biglang nagkaroon ng malaking sunog dahil sa kagagawa ni Genovese. Napuruhan ang mukha ko dahil sa pagligtas ko sa kaibigan ko. I was really hopeless, Lara. Ang tanging naisip ko na lang ay ang pagsilbihan si Genovese at pumayag na maging partner niya. Napasinghap siya sa nalaman. Matapang at palaban ang kanyang ina. Pero makitang nahihirapan ito at halos magmakaawa sa ginagawa niya, nadudurog ang puso niya. Huminga siya ng malalim at napailing. Hindi mababago na galit siya kay Genovese. Gusto kong patayin si Genovese. Lara, hindi mo siya kaya. Mas lalo mo lang pinapahamak ang sarili mo at mas lalo mo lang nilalagay sa panganib ang buhay mo. Ngumisi siya. At sa tingin mo naman makikinig ako sa'yo? Matagal kong hinintay ang pagkakataon na to. Matagal kong hiniling na maglandas sa mundo naming dalawa. At ngayon nakita ko na siya. May kakayahan akong kalabanin siya. Handa akong patayin siya. Hindi mo naintindihan. Does he have the snake tattoo? Siya ba ang tao na ambush sa sasakyan natin noon, ha? Lara, siya nga. Hindi siya kasangkapan ng kung sino. It was your dad who has a snake tattoo. Ang daddy mo, ang boss ni Genovese, at ang daddy mo, nagkaroon ng malaking utang sa pamilya ni Genovese na siya naging dahilan kung ba't niya tayo binenta. Nanlaki ang mata niya sa pagsabog ng katotohanan. Sa kanyang harapan mismo. Alam niyang masahol pa sa hayop ang kanyang ama, ngunit mas nakakagulat pala na malaman mismo sa kanyang sariling ina ang katotohanan. Inambush ni Genovese ang sasakyan natin. Napatay niya ang daddy mo. He wants his revenge. At nakiusap ako na ako na lang imbis ikaw. Gusto ka nilang patayin? Bilang kabayaran sa utang ng ama mo pero hindi ako pumayag. Ngayon tigilan mo na ang paghihiganti mo dahil hindi mo siya kaya. Let me do the job, Lara. Mariing sabi nito at hinawakan ang kanyang kamay. Hindi siya sumagot at nanatiling nakatingin sa kanyang ina. Ibig sabihin ng ama niya ang dahilan ba't nawalay siya sa kanyang ina at ang ama niya ang dahilan kung ba't hanggang ngayon wala siyang matinong buhay. I'm sorry, Mom. Kinuha niya ang jacket sa lamesa at tumayo. Lara! Singhal ni Laura. Sinimulan niya ang bagay nito kaya tatapusin ko. Hindi ako nag-training bilang spy agent para sayangin ang pagkakataon na to. I will go to my father's house and get you no matter what happens. Tinalikuran niya ang kanyang ina na may luha sa gilid ng mga mata. Sakay na itim na kotse,
Lumabas siya dala ang kanyang kailangan para sugurin si Genovese. Huminga siya ng malalim habang suot ang itim niyang maskara at nakatali ang kanyang mahabang buhok. Lara. Tawag ni Rafael na kabababa lang ng kotse. Anong ginagawa mo dito? Di ka papasok dyan na ikaw lang mag-isa. Nilalagay mo ang buhay mo sa panganib. Nangunot ang noo niya dahil kailan pa ito nagkaroon ng pakailam sa kanya. Alam niyang may malalim silang pagkakaintindihan ngunit hindi yun ang focus niya. Kailangan niyang mapatay ngayon si Genovese at makuha ang kanyang ina. Papasok ako na mag-isa at di kita kailangan. Kailangan mo ako, Lara. Umalis ka na. Ayoko mapahamak ka. Nag-aalala ka na sa akin ngayon? Well, good. We're the same. Saad nito habang hawak ang kutsilyo. Pumasok silang dalawa ng walang ingay at bawat madaanan nila, may guard. Agad nila itong inuunahan. Salitan sila kung umatake at sa bawat pag-atake niya nababawasan ng mga bantay sa unahan. Nauna siyang pumasok dala ang silencer gun at isa-isa niyang pinatumba ang mga nakaharang sa daan niya. Pinasok tayo. Umalingaw-ngaw ang isang boses mula sa gilid. Go tell them, idiot! Putukan ng baril ang umalingaw-ngaw sa loob, kaya tumalon siya sa likod ng mesa at mabilis nag-reload habang binabantayan ang galaw ng mga kalaban. Sa kabilang dulo, nakita niyang nagtatago ang isa sa likod ng pinto. Isang mabilis na sipa ang pinakawalan ng kasama niya sabay putok sa ulo ng bantay. Sabi sa'yo, di ba? Kailangan mo ako. Nakangising sabi ni Rafael. Napailing siya at tumakbo papunta sa hallway. May dalawang bantay pa roon pero hindi na umabot sa pangalawang putok, bagsak agad ang isa. Habang ang isa naman, tinamaan sa balikat at napasigaw. Kailangan ko mahanap si Mommy. Akong bahala. Sa pangalawang palapag ako at dito ka. Tumango siya at kahit nag-aalangan, tumakbo siya pakanan habang hawak pa rin ang baril. Si Rafael naman mabilis na kumilos ayon sa plano nila. Lahat ng silid, binuksan niya. Wala roon ang kanyang ina kaya nagtagis ang kanyang panga. Nakita niya si Rafael na nakikipag-agawan ng baril at napansin niya kung paano ito umatake. Mom! Napatingin siya sa huling silid at napalunok. Tiningnan niya si Rafael na ngayon inuubos sa mga bantay. Nagpaputok siya ng baril sa likod at agad binuksan ng silid, ngunit isang bala ng baril ang tumagos sa kanyang tiyan. Napaatras siya, ngunit agad ding nakapagtago sa gilid. Nagustuhan mo ba ang sorpresa ko? Boses si Genovese mula sa loob. Genovese! Sigaw niya habang nagre-reload ng baril. Sinasabi ko na nga bang pupuntahan mo ang bahay na ito, Mendoza? Para ano? Puntahan ang iyong ina? Nakita niya si Rafael na dahan-dahang naglalakad patungo sa kanya. Napamura siya at agad pinunit ang tela ng damit niya upang tapalan ang kanyang tiyan. Sa tabi niya si Rafael na madilim ang tingin sa nakabukas na pinto. Marami ka utang na kasalanan sa akin, Genovese. Ngayon alam ko na ang katotohanan, sisiguraduhin ko magbabayad ka. Tignan natin, Mendoza. Noon pa man bantay sarado ko na kilos mo. Hindi lang nabibigyan ng pagkakataon dahil sa ina mo. Dahan-dahan siyang lumabas at mabilis na tinutok ang baril kay Genovese. Nakaupo ito habang ang dalawang kasama ay nasa likod. Nakatutok sa kanya ang baril. Nagtagis ang kanyang panga dahil mukhang patibong ang lahat ng ito. Nagustuhan mo ba ang bahay ng iyong ama? Wala akong pakialam sa bahay na to. Ang tanging nasa isip ko lang makita ang bangkay mo. Nasaan si Mommy? Dapat nakinig ka sa ina mo, Lara. Matalim ang tingin niya kay Genovese at handa na siyang iputok ang baril nang makita niya si Rafael na tumatakbo papunta sa loob. Nanlaki ang mata niya nang matumba si Genovese sa kinatatayuan nito. Mabilis siyang nagpaputok ng baril sa dalawang kasama nito at agad ding natumba. Rafael! Sigaw niya habang hawak ang tiyan. Hayop ka! Magbabayad ka sa lahat ng ginawa mo, tarantado ka! Sigaw ni Rafael habang sakal-sakal si Genovese. Tumawa ang matandang lalaki. Rafael! Naalala ko kung gaano kasarap ang iyong ina. Tarantado ka! Ani Rafael at sunod-sunod na suntok ang pinakawalan. Napatingin siya sa ibaba nang sunod-sunod na pumasok ang mga armadong lalaki. Kaya napasinghap siya. Mabilis niyang hinila si Rafael dahil kailangan nila makaalis habang hindi pa huli ang lahat. Rafael, tara na! Tatapusin kitang hayop ka. Hindi ngayon. Kailangan na nating umalis.
Sunod-sunod na putok ng baril ang iginawad sa kanila kaya mabilis silang tumakbo at inalalayan siya nito. Sugatan at duguan man, kinaya niya makipaglaban sa mga kalalakihang nasa ibaba. Sa likod tayo. May araw din si Genovese. Nakalabas sila habang hinahabol ng mga tauhan ng lalaki. Sumakay sila agad ng kotse at napasigaw sa sakit ng kanyang tama sa tiyan. Mabilis na pumasok si Rafael sa driver's seat at ito ang nagmaneho ng sasakyan. Wala ako doon, pinaglalamayan ka na ngayon. Thanks for helping me. Aniya at medyo umira pa. Sugatan na, pero nagtataray ka pa rin. What can I do? Aniya at tumingin sa labas ng bintana. Napailing si Rafael at napamura. Kaya natawa na siya. Sumandal siya sa upuan para makahinga ng maayos. Aray, dahan-dahan naman! Napapikit si Lara ng dampian ni Rafael ng bulak ang kanyang malinis na sugat. Pagkatapos niyang gamutin ng kilalang doktor, nanatili na siya sa bahay ni Rafael at doon niya nakilala ang ina nito. At napag-usapan nila ang nangyari sa mansyon ng kanyang ama. Wala ako ron. Malamang malamig ka ng bangkay ngayon. Wow! Salamat ha! Salamat sa paulit-ulit mong pangangaral sa akin. Napailing ang lalaki sa sinabi niya. Nag-alala ako, kaya sumama ako. May usapan tayo, di ba? Sabay natin huhulihin si Genovese. Nagkatinginan silang dalawa ni Rafael. Nawala ang naglalaro niyang ngisi sa labi nang makitang seryoso ito. Sa buong buhay niya, hindi pa niya naramdaman ng umibig sa kahit na sinong lalaki. At pakiramdam niya, habang nandito si Rafael, hindi na rin tumitigil sa pagtibok ang puso niya. Umangat siya mula sa pagkakahiga, hinawakan ang batok ng lalaki para sa isang mabilis na halik. Thank you for taking care of me. Hindi yan ang gusto ko, Lara. Huh? Ano? Ito. Sinunggaban siya nito na isang malalim na halik kaya napadaing siya. Ito ang kabayarang gusto ko. Napahawak siya sa batok ni Rafael nang mas lalong lumalim ang palitan nila ng halik. Ngunit agad din silang tumigil nang marinig ang yabag ng ina nito. Kumain muna kayong dalawa. Sige po, ma. Ako na pong bahala dyan. Napalunok siya at pilit ng humiti. Salamat po, tita. Sa sumunod na oras, sabay silang kumain. Hindi pa rin siya makapaniwala na nagawa niya ng halikan ng lalaking ito. Pagkatapos silang kumain, lumabas siya at nagpahinga. Nagpahangin sa labas at makapag-isip na maayos, yun ang gusto niya. Alam kong mahirap kalabanin si Genovese. Anang boses ng ina ni Rafael. Na si Charity. Di naman po, sadyang nautakan niya lang ako. Kaya hindi agad ako makapagplano na maayos. Ang tanging gusto ko lang, magbayad siya sa ginawa niya sa iyo at kay mommy. Maging sa mga biktima nilang kababaihan. I'm really sorry for what happened to Laura. Kasalanan ko rin talaga. At hindi ako nakapagsumbong agad sa mga pulis. Umiling siya at nilingon ang matandang babae. Wala po kayong kasalanan, tita. Hindi ko rin po kayo sinisisi dahil si Genovese lang naman na may kasalanan dito. Pero sana nga, mahuli na siya nang sa gayon makalaya na si Laura. Alam ko may plano ang iyong ina at alam ko rin naghihintay lang siya ng tamang oras para doon. Sa tulong mo at ni Rafael, pwede tayo magtulungan. Napatingin siya kay Charity at nakaisip ng idea. Mabilis silang pinag-usapan ng plano. At habang ginagawa nila yon, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ina. Mom, kung tumawag ka para balaan ako, he's here in Batangas tomorrow night. Konting tauhan lang ang kasama niya ron dahil sa isang auction. Bakit mo sinasabi sa akin to? Kasama niya ako bukas ng gabi. Ang lahat ng tauhan niya ay nasa agency. Pwede kang magpadala ng mga tao ron para ubusin sila. Ang ibang tauhan niya nasa Batangas at nagbabantay sa aming dalawa. This is your time, Lara. Tapusin mo si Genovese. Ito na ang tamang panahon, anak. Napatingin siya sa kanyang cellphone nang mawala sa linya ang kanyang ina. Napalunok siya habang nakatingin kay Rafael na nakamasi din sa kanya. Bumuntong hininga siya at agad tinawagan si Sam. Sam, ready the team. Ibibigay ko ang address ng agency ni Genovese. All you have to do is to decrease his people. Ako na ang bahala sa Batangas. Alright, ako na ang bahala. Is this the finale?
Finality, Sam. Mabilis silang napag-usapan ng mga gagawin at ang kanilang plano para mahuli si Genovese at madala sa kanilang agency. Nilapag ni Rafael ang nakahilera na baril sa lamesa, kaya napangiti siya. Noon pa man ito na ang mga laruan niya. Alam kong kailangan mo yan. Ilabas ko na lahat ng nasa basement. Thanks. Aniya at kinindatan ng lalaki. Napangisi naman si Charity habang pinagmamasa ng dalawa. Pagkatapos yung tawagan ng kailangan niyang mga tauhan, naghanda na rin sila ng kanilang pag-alis. Lumabas siya ng banyo suot ng isang itim na dress. Kita ang isa niyang hita dahil sa slit nito. Tiningnan niya si Rafael na lumapit sa kanya at humawak sa kanyang bewang. Bakit? Pagkatapos ba nito, mananatili pa rin tayo sa relasyong to? Bakit gusto mo ba ako maging girlfriend? Ngumiti si Rafael at hinalikan ang kanyang pisngi. Alam mo, sagot ko dyan, Lara. Napatawa siya at tinignan ang refleksyon nila sa salamin. Natigilan siya dahil napakalaki ng katawan ni Rafael para sa kanya. Napatingin siya sa lalaki. Ngayon niya napagtanto, in love siya dito. Pagkatapos ito magde-date tayo ng napakarami, whatever you want. I want to know you more. Right. Mangako ka sa akin na hindi ka masasaktan at babalik ka sa akin ng buo. Babalik ka rin sa akin ng buo, Rafael. Manda ka sa akin pag nasugatan ka. After this, can we make love here in my bed? Masyado mo na ako inaakit itong mga nakalipas na araw. In your bed? Yes, in my bed. Umalis na tayo, bago pa magbago isip ko. Malakas ang ihip ng panghapong hangin sa Batangas. Handa na ang lahat sa kanilang pagsabotahe sa mafia boss na si Genovese. Ito na rin ang huli niyang laban. Pagkatapos nito, ibang misyon na naman ang uunahin niya. Nakahanda na ang lahat, Lara. Natapos na namin ang agency. Pero hindi pa rin tayo dapat magpakampante. May mga mata si Genovese sa iba't ibang lugar. Wala akong pakialam, Sam. Kung malaman man niya o hindi ang ginawa natin. I don't care at all. Kapag lumabog ang araw tsaka tayo papasok sa loob. Tiningnan niya ang isang hotel kung saan nandun ang lahat ng mga tao. Base sa blueprint na ibinigay sa kanya ni Sam, maraming bantay sa lahat ng palapag ng hotel. Kinakailangan niya ng sniper para mapadali ang trabaho. Nasa loob si Rafael kasama ang ilang tauhan upang magpanggap na waiter habang silang dalawa ni Sam nakaupo hindi kalayuan sa target. Ladies and gentlemen, our very special guest here in our hotel, Mr. Genovese. Sabi ng MC na nasa unahan. Napuno ng palakpakan ng hall, ngunit siya nanatiling nakatingin sa baso ng wine upang hindi sila makita. Narinig niya ang sinabi ng matanda at sa kabilang dako, nakita niya ang kanyang inang nakaupo at kalmadong nanonood. Napapaligiran ng kanyang ina ng mga tauhan, kaya kampante siya na magiging ligtas to. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Maligayang kaarawan sa akin. Cheers to more life. Natawa siya. Agad na napailing dahil naisip niyang kikitilin niya ang buhay nito sa araw ng kaarawan nito. Mabilis nag-settle down ang mga tao at mabilis umikot ang mga waiters para sa pagkain. Agad niyang nireload ang baril dahil nakakita siya ng mga tauhan na pabalik-balik sa labas at loob habang si Rafael seryosong nakatingin sa ibang negosyante. This is your cocktail, sir. Sabi ni Roche. Thanks. Nakangiting sabi ni Genovese at inabot ang cocktail glass. Actually, sir, that's your last cocktail for tonight. At nagsigawan ng mga tao sa ginawa ni Roche. Natamaan ang matandang lalaki sa braso na ikinadaing nito. Nagkagulo ang lahat at agad siyang nagpamalas ng galing sa paghawak at pag-asinta gamit ang baril. Mabilis na pumasok ang mga tauhan niya galing kay Sam. At sila ang lumaban sa mga naglabasang tauhan ni Genovese. Laura, umanda ka sa aking espiya ka? Ngayon na ang katapusan mo. Naglakad siya papunta kay Genovese. Hawak ang baril. Wala siyang makita kundi pula. Dugo ng mga taong naroon at bumagsak na. Matagal na ako nagtitimpi na patayin ka. Pero dahil kailangan ko na impormasyon tungkol sa aking ina, tumagal pa yung buhay mo.
Sumigaw si Genovese sa mga tauhan nito. Huwag niyo siyang hayaang makalapit. Pero huli na. Nakaikot na ang mga tauhan ni Sam sa paligid. Isa-isang bumagsak ang mga tauhan ni Genovese. Sa kabilang banda, mabilis na kumilos si Roche para puntahan ang kanyang ina. Di mo alam ang pinasok mong gulo. Sinasabi ko na nga bang anak ka ni Laura, hindi ikaw si Isabel. Alam ko ang pinasok kong gulo. Pero hindi ako aalis dito. Hanggat di ko nakikitang nag-aagaw buhay ka. Ngunit sunod-sunod silang napayuko nang may bumaril galing sa labas habang nag-uusap silang dalawa. Nanlaki ang kanyang mata at agad tinaas ang daliri upang ipagbigay alam kay Sam na pindutin ang alarm button upang bigyan ng signal ang mga sniper. Agad niyang nakita ang batalyon ng mga tauhan ni Genovese sa kayang isang malaking barko. Kaya nagmamadali siyang tumakbo palabas dahil tumatakas ang matanda. Genovese! Sigaw niya at tinamaan ang likod ng matandang lalaki gamit ang baril niya. Kala mo ba mapapatay mo ako ng ganun kadali? Huwag kang magpanggap na malakas ka pa, Genovese. Huwag ka ring magpanggap na kaya pa ng mga tao mo ang mga tao ko. You're losing your people. At ikaw ang susunod na mawawala. Sa gitna ng mabuhanging dalampasigan, nasa gitna silang dalawa, nakatayo at kapwa mga nakaharap sa isa't isa. Tapusin na natin to. Napahawak siya sa braso ni Genovese at mabilis itong tinulak palayo. Bumagsak ang matanda sa buhanginan, ngunit agad ding bumangon habang may mariing tingin sa mga mata nito. Hindi pa ako tapos. Mabilis niyang inilaga na matandang lalaki na umatakas sa kanya gamit ang natitirang lakas. Sa likod nilang dalawa, maririnig ang ugong ng helicopter at sigaw ng mga tauhan ni Sam na unti-unting tinataboy ang mga natitirang tauhan ni Genovese. Sumuko ka na. Wala ka nang pupuntahan pa. Mas gugustuhin ko mamatay kaysa sumuko sa'yo. Lara! Sigaw ni Roche. Nang tignan niya ang likod niya, mabilis siyang umilag dahil sa mga tao ni Genovese at sa muli niyang pagharap na padaing siya sa tama ng kutsilyo mula sa matandang lalaki. Rafael! Si Lara! Sigaw ni Roche. Natumba siya ngunit hindi pa man umaabot ng minuto. Nakita niya ang panlalaki ng mata ni Genovese. Sa gitna ng maingay na labanan sa dalawang panig, tila nabingis siya at nakita ang pagbagsak ng matanda. Tapusin natin to. Ani Rafael. Napatingin siya sa paligid. Nakita niya na nakatumba ang tauhan ni Genovese at ang paglapit sa kanya ng kanyang ina mismo. Ako ang tatapos sa kanya. Sigaw ni Laura at dinampot ang baril. Napasigaw din siya. Isang malakas na putok ang narinig nilang lahat. At kasabay noon ang katapusan ng matanda sa kamay ng kanyang ina. Napapikit siya at humiga sa buhanginan. Nakahinga ng maluwag dahil tapos na at wala na. Napangiti siya at agad nawala ng malay. Makalipas na ilang taon, your mission comes to an end. Congratulations, Lara. Napangiti siya nang banggitin ni Sam ang kanyang pangalan. Kasabay na isang briefcase na naglalaman ng pera. Nagkaroon siya ng medalya at ilang pares ng baril ang iginawad sa kanya nito. Thanks, boss. Pero wag mo na ulitin yon, Lara. Akala namin mawawala ka sa amin. Niyakap niya ang kaibigan at tumawa. Hindi na mauulit yan, Sam. Simula ngayon, kapag may tawag mula sa'yo na ako didiretso. Nagpalakpakan ng mga tao habang nakatingin sa kanya. Nagkaroon ng malaking salo-salo sa kanilang ahensya. At lahat ng agents nandun. Sa susunod, ikakasal ka na. Invited ka pa rin, syempre. Of course, hindi naman pwedeng wala ako doon. Ilang taon nang nakalipas magmula ang digmaan na ginawa nila kay Genovese at kung paano niya winakasan ang buhay ng matanda. Ilang taon din na nakalipas nang malagay sila sa tahimik na buhay kasama ang kanyang ina, na ngayon siyang nagmamanage ng kanilang bake shop. Nandiyan na pala ang groom mo. Napatingin siya sa di kalayuan at nakita si Rafael na may hawak na bouquet ng bulaklak. Paano ba yan? Nandito pala magiging misis ko. Wala pa rin forever, no? Inirapan ni Sam si Rafael. Niyakap niya ang lalaki at humalik sa pisngi nito.
Tumawa si Rafael at binigay sa kanya ang bulaklak. Ilang taon nang nakalipas, nangako ito na maghihintay daw ito kung kailan siya handa. Nag-enjoy ka ba? Yes, actually. Ang daming perang binigay ni boss. Pwede na natin magamit ito sa kasal. I can wait. Besides, I'm waiting for her. Sabi nito at hinaplos ang tiyan niya. Me too. Hindi na rin ako makapaghintay na makita siya. Sa nakalipas na taon, hindi nila inaasahang magkakaroon pa ng isang blessing sa kanyang sinapupunan. Hindi siya makapaniwala na darating ang araw na magiging isa siyang ganap na ina sa kanilang anak. Wala ito sa kanilang plano. Ngunit ito na rin siguro ang senyales ng kanilang bagong buhay kasama ang kanilang anak. Bawal ako sa alak ha? Saway niya kay Sam. Bakit? Kailan pa? 2 months. Ina-assume namin babae siya. Pero hindi halata, sexy ka pa rin. Kaya office agent po na siya. Saad naman ang kaibigan niyang babae. Siyempre no. Ayokong maaksidente ako, baka mawalan pa ako ng anak. Aniya na sinang-ayunan ni Sam. Ilang taon din na nakalipas, muling nagkita ang kanyang ina at si Charity. Nagkaroon sila ng mahabang oras para mag-bonding. Sa ilang taon din na nagdaan, naging mas malaki ang kanyang shop at mas lalo itong nakilala ng mga tao. Mommy! Lara! Sinabi ko naman sa'yo na doon ka lang sa bahay, hindi ba? Tigas talaga na ulo mo. Anang kanyang ina na makita siyang bumisita sa bake shop. Gusto ko rin po kasi ng brownies eh. Sure, for my baby. Sabi naman ni Rafael. Mommy, ako nang bahala sa kanya. Sa ilang taong nakalipas, nabayaran na ang lahat ng danyos na ginawa ni Genovese. Binenta na rin nila ang bahay at ari-arian ng kanyang ama upang makapagsimula ulit ng bagong negosyo. Tapos na ang kumpanya natin. It's all about sweet pastries at may factory na rin tayo para hindi na tayo mahirapan. Thanks, Mom. Sa lahat ng sakripisyo mo para sa akin. Sa lahat ng ginawa mo para protektahan ako. Noon hindi ko yan maintindihan. Kasi hindi ko rin naman naisip na may plano ka pala na ginagawa mula noon. At hanggang ngayon, lahat ng yun para sa akin. Bilang isang ina, ayaw ko magkaroon ng bagay na ikapapahamak ang aking anak. Napagtanto ko na lahat ng ginagawa ko para sa iyo, Lara. At kahit magkalayo tayong dalawa, ikaw at ikaw pa rin ang nasa isip ko. Ngumiti siya at nagpasalamat dito. Ang tanging nasa isip niya ay ang kanyang ina. Sa mga pagkakataong lumipas. Ngayong tapos na ang lahat, gusto niya na mag-focus sa sarili niya at magiging pamilya nila ni Rafael. Ito na ang sweets mo, baby. Alis na muna ako, ha? Ani Laura at humalik sa noon niya. Ngumisi siya at tinignan na mapapangasawa. Salamat, baby. Kanina ko pa gusto kainin to. Napatawa si Rafael at lumapit sa kanya. Hinalikan siya nito sa noo. I love you so much, Lara. I love you so much more, Rafael. Sa loob ng maraming taon, hindi niya akalain na ito ang buhay niya pagkatapos ng madugong misyon. Ngunit habang nakikita niya si Rafael, unti-unti niyang napagtanto na may mga bagay sa buhay na darating kumpara sa'yo. At maganda ang buhay na kakaharapin nila ni Rafael. Alam niyang hindi gaganda ang buhay niya, kundi dumating si Rafael na binigay ng tadhana para sa kanya. Habang buhay niyang babaunin na magandang alaalang binubuo nila hanggang sa kanilang pagtanda. The end.